Ang wika ay ang lalim ng kaisipan at ang pagsasalita ng Filipino ay napakaluma na. Ito ang mga unang salitang binitiwan ng isang Amerikanong propesor kay Alina Reyes, isang Filipinang exchange student. Matapos niyang tapusin ang kanyang presentasyon sa isang klase ng batas sa Estados Unidos. Kahit na isinalin niya ito sa Ingles at naintindihan ng lahat ng estudyante sa klase dahil lamang sa paggamit niya ng 2 o 3 terminong Filipino, binigyan siya ng bagsak na marka at naharap sa panganib na matanggalan ng scholarship. Ang mas nakakagulat pa, iginiit ng propesor na ang Ingles lamang ang tanging wika ng batas. Ngunit sa araw na iyon, mag-isang nakatayo sa harap ng disciplinary council, matalinong pinatunayan ni Alina kung bakit ang Filipino ay isang mas malalim at mas tumpak na wika. At sa huli, ang mismong propesor na iyon ay napaluha at yumuko. Ano ang sinabi ni Alina? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Alina. Sa edad na 28, nagtapos siya ng abogasya sa Pilipinas at mahigit 1 taon nang nag-aaral sa isang prestihiyosong law school sa Amerika. Mula pagkabata, tinuruan na siya ng kanyang ama, isang kagalang-galang na abogado, tungkol sa kahalagahan ng katumpakan ng mga salita. Para sa kanya, ang batas ay hindi lamang isang kurso, kundi isang panghabambuhay na propesyon. Nang araw na iyon, karaniwan pa rin ang takbo ng klase sa debate. Ito ay isang sesyon ng paghahambing at pagsusuri ng mga kaso mula sa iba't ibang bansa sa asignaturang International Law ni Professor Richard Gray. Kumuha si Alina ng isang halimbawa mula sa isang kaso sa Pilipinas upang ipaliwanag. Sa kasong ito, upang maprotektahan ang inosenteng ikatlong partido, ang konsepto ng mabuting kalooban ay ang pangunahing elemento. Natural na ginamit ni Alina ang salitang Filipino na mabuting kalooban at agad niya itong isinalin sa Ingles at ipinaliwanag ng detalyado sa isang sitwasyon kung saan mahirap ipahayag ang isang partikular na konseptong legal ng Pilipinas gamit lamang ang Ingles. Naging mas malinaw at tumpak ang paliwanag ni Alina. Ang ibang mga estudyante ay tumango bilang tanda ng pag-unawa. Kahit na ito ay isang konseptong legal mula sa silangan na hindi pamilyar sa mga Amerikanong estudyante, sa pamamagitan ng mahusay na pagpapaliwanag ni Alina, naunawaan nila ang mga banayad na pagkakaiba. Pero ang mas mahalaga, bukod diyan, ay ang konsepto ng budhi, pagpapatuloy ni Alina. Saklaw nito, ang parehong hiya at pakikiramdam. Ito ay isang antas ng kamalayan sa moral na obligasyon na naiiba sa konsepto ng conscience sa tradisyon ng batas sa kanluran. Hindi lamang ito panloob na paghatol ng isang individual, kundi isang konsepto na sumasaklaw sa responsibilidad na nabuo sa mga ugnayang panlipunan at sa moralidad ng pagiging tao. Naging napakakinis ng presentasyon ni Alina. Sa tuwing gagamit siya ng isang legal na termino sa kanyang sariling wika, agad niya itong isinasalin at ipinapaliwanag ang pagkakaiba. Ang kanyang kilos ay tila naging isang tulay na nag-uugnay sa dalawang sistema ng batas. Ganoon din po ang konsepto ng katuwiran. Ang katuwiran sa lipunang Pilipino ay may kahulugang sumasaklaw sa parehong moral at etikal na tama, mas malawak kaysa sa konsepto ng justice sa kanluran na karaniwang nakabatay lamang sa rule of law. Ang pagkakaibang ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pag-iinterpreta ng internasyonal na batas. Pagkatapos ng klase, ilang estudyante ang lumapit kay Alina para magtanong pa, lalo na ang isang lalaking estudyante na kumukuha ng postgraduate studies sa Oriental Studies. Sabi niya, "Nang ipaliwanag mo sa Filipino, mas naintindihan ko. May mga kahulugan itong hindi kayang maipahayag ng buo ng pagsasalin." Nakaramdam si Alina ng matinding pagmamalaki dahil nagamit niya ang kanyang sariling wika at ang Ingles upang maipahayag ang mga konseptong legal ng mas buo at tumpak. Naisip niya na ito ang tunay na diwa ng internasyonal na akademikong pagpapalitan. Nang gabing iyon, tumawag si Alina sa kanyang ama. "Itay, napakaganda po ng pagpapaliwanag ko sa isang kaso mula sa Pilipinas sa klase kanina. Ang mga legal na konsepto natin sa Filipino ay mas tumpak
na naipapahayag ang kahulugan kaysa sa Ingles. Mahinahon na sumagot ang kanyang ama. Tama ka, anak. Ang wika ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay isang buong sistema ng pag-iisip. Ang kaalaman mo sa Filipino ay malaki ang maitutulong sa iyong pag-aaral ng batas. At higit sa lahat, ipinagmamalaki kita dahil nakikipag-ugnayan ka sa mundo nang hindi nawawala ang iyong pagka-Pilipino. Ngunit hindi alam ni Alina na isang malaking pagsubok ang naghihintay sa kanya. Hindi niya kailanman inakala na ang natural niyang paggamit ng Filipino sa klase ay magdudulot ng isang hindi inaasahang malaking problema. Hindi niya naisip na ang kalayaan sa pagpapahayag ng wika na itinuturing niyang normal ay ituturing ng isang tao bilang isang hindi katanggap-tanggap na paglabag. Lunes ng umaga. Mas maaga, kaysa karaniwan nang tiningnan ni Alina ang kanyang school email, inaasahan niyang makita ang feedback sa kanyang takdang aralin o mga anunsyo para sa klase sa susunod na linggo, ngunit nang lumitaw ang kanyang mga marka sa screen, namutla ang mukha ni Alina sa kahon ng marka para sa international law. Isang bilog na numero ang nakasulat. 0. 0. Bakit ganito? Tiningnan muli ni Alina ang screen. Sigurado siyang buong puso niyang ginawa ang kanyang presentasyon at positibo ang reaksyon ng kanyang mga kaklase. Naging positibo ang kanyang pag-iisip. Baka ito ay isang system error lamang. At nagmamadali siyang pumunta sa opisina ng propesor. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Professor Gray at isang malamig na boses ang sumagot, "Pasok! Magandang umaga po, Professor. Nandito po ako para magtanong tungkol sa aking marka. Ang marka po ng aking presentasyon sa international law ay 0. Baka po may system error." Malamig na tiningnan ni Professor Richard Gray si Alina sa ibabaw ng kanyang salamin. Ang puting lalaking ito na mahigit 60 taong gulang ay isang veteranong propesor na nagtatrabaho sa universidad ng mahigit 60 taon, ngunit wala man lang bahid ng kabaitan sa kanyang mukha. Walang error sa sistema. Ginamit mo ang ibang wika bukod sa Ingles sa klase. Malinaw na nakasaad sa syllabus ng kurso na Ingles lamang ang pinapayagang gamitin. Naguluhan si Alina. Pero Professor, ipinaliwanag ko po sa Filipino at agad ko rin namang isinalin sa Ingles. Naintindihan naman po ng lahat ng kaklase ko. Hindi iyon mahalaga. Naging mas matigas ang boses ng propesor. Ang patakaran ay patakaran. Sa klaseng ito, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang wika maliban sa Ingles. Hindi ko naintindihan ang sinabi mo. Isang pakiramdam ng kawalang katarungan ang umusbong sa puso ni Alina. Profesor, ginamit ko po ang Filipino para ipaliwanag ang mga konseptong legal ng Pilipinas tulad ng mabuting kalooban o budhi para mas tumpak na maiparating ang kahulugan at isinalin ko po ito kaagad. Pinutol siya ni Professor Gray. Nasa Estados Unidos ka. Nag-aaral ka sa isang Amerikanong law school. Naiintindihan ko kung namimiss mo ang iyong sariling wika. Ngunit sa isang akademikong talakayan, dapat tayong gumamit ng isang karaniwang wika. At iyon ay Ingles. Parang may apoy na nag-aalab sa puso ni Alina. Ang mga salita ng propesor ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng pagsunod sa isang patakaran. Tila ito isang nakatagong pang-aalipusta sa kanyang wika at kultura. Propesor, lahat po ng aking mga kaklase ay nagsabing naintindihan nila ang aking paliwanag. May ilan pa ngang lumapit sa akin pagkatapos ng klase para magtanong pa. Ginamit ko ang Filipino para sa katumpakang akademiko. Wala rin itong kaugnayan. Malamig na tugon ng propesor. Nilabag mo ang patakaran. Kaya dapat mong harapin ang kahihinatnan. At sasabihin ko sa iyo, kung mauulit pa ang ganitong pag-uugali, maaari kang mapatalsik sa universidad. Hindi makapaniwala si Alina sa kanyang narinig. Mapatalsik? Dahil lang sa ipinaliwanag niya ang isang konseptong legal sa kanyang sariling wika? Profesor, hindi po ba iyon masyadong malupit? Wala po akong intensyon na labagin ang anumang patakaran. Nais ko lamang na maging mas tumpak sa akademikong komunikasyon. Ano man ang iyong intensyon, pareho pa rin ang resulta, sabi ng propesor habang inaayos ang kanyang mga dokumento.
na tila nais nang tapusin ang usapan. Kung hindi mo kayang sumunod sa mga regulasyon ng unibersidad na ito, pag-isipan mo na ang ibang mga opsyon. Lumabas si Alina sa opisina, na natiling nakatayo sa pasilyo ng matagal, ang kanyang puso ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 1 taon, lahat ng kanyang mga pangarap. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alina. Ang malamig na tingin ng propesor at ang nakakatakot na salitang mapatalsik ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Nagkamali ba talaga siya o biktima siya ng isang di makatarungang diskriminasyon? 3 araw na ang lumipas mula nang matanggap niya ang markang 0, ngunit mabigat pa rin ang kalooban ni Alina. Habang nagbubuklat ng libro sa library, lumalabo ang mga letra at hirap siyang mag-focus sa ibang mga asignatura. Ang pinakamahirap ay ang mga tingin ng kanyang mga kaklase. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Filipinang estudyante na gumamit ng Filipino sa klase at nakakuha ng 0. Ang ilan ay tumitingin sa kanya na may awa. Ngunit karamihan ay tila maingat na umiiwas. Alina, ayos ka lang ba? Maingat na tanong ni Jessica. Kaklase niya sa international law. Isa siya sa mga nakarinig ng presentasyon ni Alina noong araw na iyon. Sa totoo lang, hindi ako ayos. Tapat na sagot ni Alina. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali. Gusto ko lang namang magpaliwanag ng tumpak. Lumingon-lingon si Jessica at ibinaba ang kanyang boses. Sa tingin ko, OA lang si Professor. Naintindihan ko ng lubos ang paliwanag mo. Kung sa Ingles mo lang ipinaliwanag, hindi ko mauunawaan ang mga banayad na pagkakaibang iyon. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Alina. Talaga? Pwede mo ba akong tulungang magpatotoo? Sabihin mo sa propesor o... Ngunit, agad na nagdilim ang mukha ni Jessica. Paumanhin, Alina, gusto kitang tulungan, pero malaki ang impluwensya ni Professor Gray sa paaralang ito. Ayokong kalabanin siya at maapektuhan ang aking mga marka. Tumango si Alina. Naintindihan niya ang nararamdaman ni Jessica. Lahat ng estudyante ay nabubuhay sa isang napakakompetitibong kapaligiran at ang paghamon sa isang propesor ay nangangailangan ng malaking tapang. 2 o 3 iba pang estudyante ang may parehong reaksyon. Nagpahayag sila ng pribadong simpatya at pinalakas ang kanyang loob. Ngunit ang hayagang pagsuporta ay tila isang napakahirap na gawain para sa kanila. Bakit hindi mo nalang palampasin? Maingat na payo ni Sarah, ang kasama ni Alina sa kwarto. Hindi sulit na maapektuhan ang buong pag-aaral mo dahil lang sa marka sa isang asignatura. Sa susunod, mag-ingat ka na lang. Naramdaman ni Alina na wala siyang mapuntahan. Lahat ay nagbibigay ng mga payo na tila makatuwiran. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya maaaring hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Hindi lang ito isyu ng marka sa isang asignatura. Nang gabing iyon, kinuha ni Alina ang sulat mula sa kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ito ang sulat na isinulat ng kanyang ama bago siya lumipad patungong Amerika para mag-aral. Alina, anak ko, ang lugar na pupuntahan mo ay isang napakagandang kapaligiran para sa pag-aaral. Ngunit kung minsan, maaaring mangyari ang mga mahihirap na bagay. Kapag nangyari iyon, laging tandaan na ang wika ay ang lalim ng kaisipan at ang kasangkapan mo upang ipahayag ang iyong pag-iisip. Kung may sinumang susubok na supilin ang iyong pananalita, sinusubukan nilang pigilan ang iyong sariling pag-iisip. Sa mga sandaling iyon, anak, tumayo ka ng matatag at itaas mo ang iyong boses. Habang binabasa ang sulat, tumulo ang luha sa mga pisngi ni Alina. Bakit ang mga salita ng kanyang ama ay tumpak na tumpak sa kanyang kasalukuyang sitwasyon? Hindi ito simpleng isyu ng paggamit ng wika, kundi isang isyu ng kanyang pagkakakilanlan at kalayaan sa pag-iisip. Umupo si Alina sa kanyang mesa, binuksan ang laptop at hinanap ang website ng Student Rights Council ng law school. Habang nagbabasa, natagpuan niya ang mga probisyon tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag ng mga estudyante at ang proteksyon ng mga karapatang pangkultura. Kailangan kong subukang lumaban. Kahit isang beses.
Mahinang bulong ni Alina. Kinabukasan, nagsumite si Alina ng formal na reklamo sa Student Rights Council. Sa kanyang reklamo, inilahad niya ang buong pangyayari at nilinaw na hindi lamang ito isang simpleng paglabag sa patakaran. Hindi ito simpleng issue ng wika. Ang paggamit ng sariling wika para sa katumpakang akademiko, maaari bang maging dahilan para sa parusa? Ito ay malinaw na diskriminasyon sa kultura at isang paglabag sa kalayaan sa pagpapahayag. Matapos isumite ang reklamo, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Alina. Kahit paano, nakagawa siya ng pagkakataon para iparinig ang kanyang boses. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din siya ng matinding takot. Dahil naramdaman niyang pumasok siya sa isang landas na hindi na niya maaaring atrasan. Isang linggo matapos magsumite ng reklamo, nakatanggap si Alina ng opisyal na abiso mula sa Student Rights Council ng paaralan. Ang nilalaman. Sineseryoso ng konseho ang kanyang kaso at nagpasya silang magdaos ng isang pampublikong pagdinig. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagdinig, nagkagulo ang buong law school. Bihirang mangyari na ang isang alitan sa pagitan ng estudyante at propesor ay umabot sa isang formal na proseso, lalo na ang isyu ng diskriminasyon sa kultura na may kaugnayan sa paggamit ng wika ay naging sentro ng atensyon na pumukaw sa interes ng maraming internasyonal na estudyante. Nagsimulang maghanda si Alina para sa pagdinig. Naghanap siya ng mga kaugnay na materyales sa library, pinag-aralan ang mga legal na precedent tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa akademya, at mga karapatang pangkultura hanggang sa kalaliman ng gabi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, lubos pa rin siyang nag-aalala. Tatanggapin kaya ang kanyang mga argumento? Sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang tao ang lumapit sa kanya. Ito si Professor Harold Berman, isang veteranong propesor na may puting buhok na mahigit 70 taong gulang. Si Professor Berman ay nagtatrabaho sa paaralan ng mahigit 40 taon at isa ring pangunahing miyembro ng Student Rights Council. Miss Reyes, may kaunti ka bang oras? Mahinahon ang boses ni Professor Berman. Opo, Professor. Sagot ni Alina, puno ng kaba ang kanyang dibdib. Narinig ko ang iyong kwento. Sa tingin ko, ito ay isang napakahalagang issue, sabi ni Professor Berman habang umuupo. Sa pagdinig, anong mga argumento ang plano mong gamitin para ipagtanggol ang iyong sarili? Inilahad ni Alina ng paunti-unti ang mga argumentong inihanda niya. Professor, ginamit ko po ang Filipino para sa katumpakang akademiko. Ang mga konseptong legal ay nabubuo sa partikular na kontekstong pangkultura, kaya kapag ipinaliwanag sa orihinal na wika, mas tumpak na naipapahayag ang kahulugan. Tumango si Professor Berman, senyales na ipagpatuloy niya. Bukod pa po riyan, ginamit ko ang Filipino at agad ko itong isinalin sa Ingles. Hindi ito isang kilos ng eksklusibong komunikasyon, kundi isang pagsisikap na makipag-ugnayan. Kung ito ay ituturing na paglabag sa patakaran, maaaring masira ang diwa ng akademikong komunikasyon sa isang multikultural na panahon. Isang napakagandang pananaw. Nagliwanag ang mga mata ni Professor Berman. Ngunit may isa pang mas mahalagang bagay. Ang iyong personal na motibasyon. Bakit mo piniling lumaban sa pagkakataong ito? Napaisip si Alina ng sandali. Bago mahinang nagsalita, Professor, mula po pagkabata, palagi kong naririnig sa aking ama ang kasabihang, ang wika ay ang lalim ng kaisipan. Ang pagpapaliwanag ko sa mga konseptong legal gamit ang Filipino ay hindi lamang tungkol sa pagsasalin. Direktang nauugnay ito sa paraan ng aking pag-iisip at kung paano ko nauunawaan ang mundo. Tahimik na nakinig si Professor Berman. Kung susuko po ako ngayon, para ko na ring sinabi sa lahat ng ibang internasyonal na estudyante na nasa katulad na sitwasyon na ang inyong mga wika at kultura ay hindi tinatanggap dito. Hindi po iyon ang mundong nais kong makita. Matagal na tiningnan ni Professor Berman si Alina, may paghanga sa kanyang mga mata. Miss Reyes, ipinapahayag ko ang aking paggalang sa iyong katapangan. Hindi ko alam kung angkop bang sabihin ito. Ngunit ako mismo ay nagkaroon ng katulad na karanasan noong bata pa ako. Siyempre, magkaiba ang sitwasyon. Ano po iyon, Profesor?
Ito ay kwento noong sumali ako sa civil rights movement noong dekada 60. Noong panahong iyon, marami ring nagsasabi na ang patakaran ay patakaran, ang batas ay batas. Bumilis ang tibok ng puso ni Alina. Napagtanto niya na ang kagalang-galang na propesor na ito ay nasa kanyang panig. Itaas mo lang ng buong tapang ang iyong boses sa pagdinig. Ang katapatan ng iyong puso ay aabot sa lahat, sabi ni Professor Berman habang tumatayo. At isa pa, laging tandaan na kung minsan, ang katapangan ng isang tao lamang ay maaaring magbago ng isang buong sistema, isang linggo na lang bago ang pagdinig. Mas masigasig na naghanda si Alina, ngunit ang pinakamahalaga, ayon sa payo ni Professor Berman, ay ang maiparating ang kanyang katapatan. Sa araw ng pagdinig, mas maraming tao kaysa karaniwan sa malaking auditorium ng law school. Hindi lamang mga estudyante, kundi pati na rin mga guro at ilang abogado ang dumalo. Ang kwento ni Alina ay nakakuha ng atensyon bilang isang isyu ng pagkakaiba-iba ng kultura sa edukasyon sa pangkalahatan na lumampas sa isang simpleng personal na alitan. Tumayo si Alina sa harap ng podium at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang malamig na tingin ni Professor Richard Gray na nakaupo sa gitna ng mga manonood, ngunit hindi na siya natinag. Ang pagpapalakas ng loob ni Professor Berman at ang sulat ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng tapang. Kagalang-galang na mga miyembro ng konseho at sa lahat ng naririto, maraming salamat po. Bahagyang nanginginig ang boses ni Alina, ngunit malinaw. Ngayon, nais ko pong magsalita bilang isang estudyante at bilang isang tao tungkol sa aking mga naranasan. Sa unang salita pa lamang niya, nakaramdam si Alina ng kakaibang kapanatagan. Ang kaba at takot sa mga nakaraang linggo ay nawala at nakatuon siya ng buo sa mensaheng nais niyang iparating. Ginamit ko po ang Filipino upang ipaliwanag ang mga konseptong legal ng Pilipinas tulad ng mabuting kalooban, budhi, at katuwiran sa klase. Ito ay isang pagpili para sa katumpakang akademiko. Inilahad ni Alina ang kanyang mga argumento, binanggit ang mga inihanda niyang dokumento para ilarawan. Halimbawa, ang konsepto ng mabuting kalooban ay hindi lamang nangangahulugang isang simpleng pagkakamali. Sa batas ng Pilipinas, ito ay tumutukoy sa isang maling pagkaunawa sa kalikasan ng isang sibil na transaksyon na may mas komplikado at banayad na kahulugan kaysa sa konsepto ng mistake sa sistemang legal ng kanluran. Nagsimulang tumango ang mga manonood. Ang paliwanag ni Alina ay napakamakatuwiran at kapani-paniwala. Malinaw na hindi lang siya nagdadahilan, kundi tunay na naghahanap ng katotohanan sa akademya. Ganoon din po ang konsepto ng budhi. Kung ang konsepto ng conscience sa kanluran ay nagbibigay diin sa moral na paghatol ng individual, ang budhi ng mga Pilipino ay sumasaklaw sa hiya at pakikiramdam sa harap ng mga kahihinatnan ng maling gawain. Ito ay isang konsepto na sumasaklaw sa responsibilidad sa lipunan at komunidad. Huminto si Alina sandali para huminga at nagsalita ng may mas malakas na boses. Ang mga banayad na pagkakaibang ito, kung ipapaliwanag lamang sa ibang wika, ay mawawalan ng lalim at katumpakan. Ginamit ko ang Filipino at agad kong isinalin at ipinaliwanag, hindi ito isang eksklusibong pagsisikap sa komunikasyon, kundi isang bukas na pagsisikap, isang mahinang bulungan ang umalingaw-ngaw sa karamihan. Marami ang sumang-ayon sa argumento ni Alina. Lahat ng estudyanteng dumalo sa klase noong araw na iyon ay lubos na naunawaan ang aking paliwanag at sinabi pa nilang mas naging malinaw ito. Isang kaklase pa nga ang nagsabi na nang ipaliwanag ko sa Filipino, mas naintindihan niya. Biglang, isang estudyante mula sa manonood ang nagtaas ng kamay. Si Jessica iyon, na nasa klase noong araw na iyon. Nang payagan ng tagapangulo ng konseho, tumayo si Jessica. Ako po ay isang estudyante na naroon sa klase noong araw na iyon. Ang presentasyon ni Miss Alina Reyes ay napakaganda at wala ni isang estudyante ang nahirapang makaunawa dahil sa paggamit ng Filipino. Sa halip,
Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang matutunan ang pagkakaiba-iba ng kultura sa mga konseptong legal. Kasunod nito, marami pang ibang estudyante ang tumayo at nagbigay ng katulad na testimonya. Nagulat si Alina. Ang mga estudyanteng hindi nangahas magsalita habang siya ay naghahanda para sa pagdinig ay naging matapang na ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kapangyarihan ng katotohanan ay nagpapakilos sa puso ng mga tao. Tumayo si Professor Richard Gray upang tumutol. Ano man ang testimonya ng mga estudyante, ang patakaran ay patakaran. Malinaw na nakasaad sa silabus ng kurso na ipinagbabawal ang paggamit ng ibang wika at ang paglabag na ito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Ngunit nanatiling kalmado si Alina at sumagot ayon sa kanyang inihanda. Professor, kung susuriing muli ang silabus na tinutukoy ninyo, makikita na nakasaad doon na ang pangunahing wika ng pagtuturo ay Ingles. Walang anumang probisyon na mahigpit na nagbabawal sa paggamit ng ibang wika. Bukod pa rito, ang paggamit ng wika para sa katumpakang akademiko ay itinuturing na isang malawak na tinatanggap na pamamaraan ng pananaliksik sa pag-aaral ng internasyonal na batas. Muling umalingaw-ngaw ang bulungan sa karamihan. Walang sinuman ang nag-akala na ang argumento ni Alina ay magiging ganoon kahigpit. Hindi lamang siya nananawagan batay sa emosyon, kundi naglalahad ng lohika at legal na batayan. Inilagay ni Alina ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang boses para sa huling pananalita. Kagalang-galang na mga miyembro ng konseho, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa simpleng pagsunod sa patakaran. Ito ay tungkol sa kalayaan sa akademya, kalayaan sa pagpapahayag, at paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura. Kung ipagbabawal ang akademikong komunikasyon gamit ang sariling wika, isinusuko natin ang tunay na internasyonal na akademikong pagpapalitan. Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay si Professor Harold Berman. Lahat ay napatingin sa kanyang sasabihin. Isang pangunahing miyembro ng konseho. Natahimik ang buong auditorium na halos marinig mo ang paghinga ng bawat isa. Dahan-dahang tumayo si Professor Berman. Sa kanyang edad na mahigit 70, mabagal ang kanyang kilos. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong bulwagan. Bawat salita ng propesor na nagturo sa napakaraming henerasyon ng mga estudyante sa loob ng 40 taon ay bahagi na mismo ng kasaysayan. Ginoong tagapangulo at mga kasamahan, salamat sa pagkakataong magsalita. Malinaw pa rin ang boses ni Professor Berman sa kabila ng kanyang edad. Ngayong araw, dito, narinig ko ang matapang na pananalita ng isang estudyante. At labis akong naantig. Huminto siya at tiningnan si Alina sandali. Sa kanyang mga mata ay may init at malalim na paggalang. Habang pinakikinggan ko ang argumento ni Miss Reyes, naalala ko ang isang pangyayari na naranasan ko 40 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ako ay isang batang propesor na kasali sa civil rights movement. Noon, marami ring nagsasabi na ang patakaran ay patakaran na dapat panatilihin ang tradisyon. Lalong natahimik ang bulwagan. Lahat ay interesado kung paano nauugnay ang personal na karanasan ni Professor Berman sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit natutunan ko sa prosesong iyon na kung minsan, ang pakikipaglaban sa isang maling patakaran ay isang mas malaking katarungan. Ang tunay na edukasyon ay hindi tungkol sa pagpilit ng pagkakapare-pareho, kundi sa pagyakap sa pagkakaiba-iba. Idiniin ni Professor Berman ang kanyang boses. Ang Estados Unidos ay isang bansang nagpapakilala bilang lupain ng kalayaan. Ngunit kung pagbabawalan natin ang isang estudyante na gamitin ang kanyang sariling wika, naaayon ba iyon sa diwa ng kalayaan? O isinasara ba natin ang pinto sa pagkakaiba-iba ng pagpapahayag? Naramdaman ni Alina na kumakabog ang kanyang puso. Hindi niya kailanman inakala na ang veteranong propesor na ito ay papanig sa kanya at susuportahan siya ng buong puso. Bukod dito, ginamit ng estudyanteng ito ang Filipino para sa katumpakang akademiko. Ang batas ay isang larangan na nakaugat sa wika at kultura. Isang hindi maikakailang katotohanan
na ang mga konseptong legal ng bawat bansa ay nabuo sa kasaysayan at kultura ng sarili nilang bansa. Huminto sandali si Professor Berman, lumingon sa mga manonood, at nagsalita ng may mas maraming damdamin. Hindi ginamit ni Miss Reyes ang Filipino para lamang sa kanyang personal na kaginhawahan. Nagsikap siya para sa isang mas tumpak at malalim na akademikong komunikasyon at agad niya itong isinalin para maintindihan ng lahat. Paano ito naging dahilan para sa parusa? Nagsimulang umalingaw ang mahinang palakpakan mula sa mga manonood. Habang mas marami ang sumasali, sa huli ay napuno ng palakpakan ang buong bulwagan. Hinintay ni Professor Berman na humupa ang palakpakan bago magpatuloy. Bilang isang miyembro ng konseho, iminumungkahi ko na ang marka sa international law ni Miss Alina Reyes ay agarang suriin muli at dapat na aktibong isulong ng ating unibersidad ang paggamit ng iba't ibang wika para sa mga layuning akademiko sa hinaharap. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Professor Richard Gray, namumula ang kanyang mukha. Professor Berman, iyan ay pagwawalang bahala sa isang malinaw na paglabag sa patakaran. Kung magpapadala tayo sa emosyonal na panawagan ng isang estudyante, guguho ang disiplina sa edukasyon. Ngunit mahinahon na sumagot si Professor Berman. Professor Gray, ang tunay na disiplina ay hindi nagmumula sa pagkakapare-pareho, kundi sa katarungan. Sa ginawa ng estudyanteng ito, nakikita ko ang dedikasyon sa akademya, hindi isang paglabag sa patakaran. Agad na nagsalita ang isa pang miyembro ng konseho. Sumasang-ayon din ako sa opinyon ni Professor Berman. Ang kaso ni Miss Reyes ay dapat maging isang pagkakataon para sa ating unibersidad na maging isang tunay na internasyonal na institusyong pang-edukasyon. Kasunod nito, nagsimula na ring magpahayag ng pagsang-ayon ang iba pang miyembro ng konseho. Ang kapaligiran ay ganap na nagbago, pabor kay Alina. Ibinigay ng tagapangulo ng konseho ang huling salita. Naganap na ang sapat na talakayan. Ang konseho ay maglalabas ng huling desisyon. Hindi nagtagal, sinimulang basahin ng tagapangulo ang hatol. Ang Student Rights Council ng Law School ay nagpapasya ng mga sumusunod. Una, ang marka sa international law ni Miss Alina Reyes ay babaguhin mula 0 patungo sa pinakamataas na marka. Isang sigaw ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Hindi napigilan ni Alina ang kanyang mga luha. Ikalawa, ang kilos ng diskriminasyon sa wika ni Professor Richard Gray ay itinuturing na paglabag sa etika ng pagtuturo, kaya't ito ay ililipat sa Ethics Committee ng Unibersidad para sa kaukulang aksyon. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Professor Gray. Hindi niya kailanman inakala na haharapin niya ang ganitong resulta. Lumapit si Professor Berman kay Alina at sinabi ng may init, "Binabati kita, Miss Reyes. Ang iyong katapangan ang lumikha ng lahat ng pagbabagong ito." Isang linggo matapos ang pagdinig, kumalat sa buong campus ang balita ng tagumpay ni Alina at maging sa lokal na media. Lumabas ang mga artikulo na may pamagat na nakahiyang diskriminasyon sa isang law school sa Amerika sa panahon ng multilingualismo, at ang kwento ni Alina ay nakakuha ng interes ng maraming tao. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula pa lamang. Ang Ethics Committee ng paaralan ay nagsimula ng isang seryosong investigasyon kay Professor Richard Gray. Nagsimulang lumabas ang mga testimonya na mayroon na siyang mga katulad na kilos ng diskriminasyon sa ibang mga internasyonal na estudyante. Habang nagbabasa si Alina sa library, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Raj, isang exchange student mula sa India. Maingat siyang lumapit kay Alina at sinabi, "Alina, sa totoo lang, naranasan ko rin ang katulad ng sa iyo." Puno ng matagal ng kinimkim na emosyon ang boses ni Raj. "Paano?" Noong nakaraang taon, sa klase ni Professor Gray, habang ipinapaliwanag ko ang caste system sa India, gumamit ako ng ilang terminong Sanskrit. Sinabi ng propesor na dito, mga sibilisadong wika lang ang ginagamit. Sobra akong napahiya noon. Pero tiniis ko, dahil natakot akong maapektuhan ang aking mga marka. Umirot ang puso ni Alina.
Alam niyang hindi lang siya, kundi marami pang ibang internasyonal na estudyante ang dumanas ng katulad na sakit. Raj, hindi mo na kailangang magtiis ngayon. Maari ka bang magpatotoo sa iyong karanasan sa harap ng ethics committee? Nag-alinlangan si Raj, ngunit sa huli ay tumango. Ilang araw ang lumipas. Marami pang ibang testimonya ang lumabas. Isang estudyante mula sa China ang nagsabi na nang ipaliwanag niya ang kasaysayan ng batas ng China gamit ang mga karakter na Hanzi, pinagtawanan siya at sinabing ang mga pictograph ay hindi angkop sa isang klase ng batas. Isang estudyanteng Arabo ang nagsiwalat na nang gumamit siya ng Arabic para ipaliwanag ang mga konsepto ng batas Islamiko. Inakusahan siya na ito raw ay wika ng mga terorista. Habang pinakikinggan ang mga testimonya, napagtanto ni Alina kung gaano kalaki ang kahulugan ng kanyang pakikipaglaban. Ang maliit na katapangan ng isang individual ay naglalantad ng isang mas malaking nakatagong problema. Inilabas ang resulta ng investigasyon ng Ethics Committee. Agad na tinanggal sa serbisyo si Professor Richard Gray dahil sa paulit-ulit na kilos ng diskriminasyon sa wika at malubhang paglabag sa etika ng pagtuturo. Iyon ang sandali kung kailan ang posisyon ng propesor na hinawakan niya sa loob ng 30 taon ay natapos sa isang iglap. Ngunit nakaramdam si Alina ng kaunting kalungkutan sa halip na pagdiriwang. Naisip niya na si Professor Gray ay isang individual lamang mula sa isang lumang henerasyon na hindi kayang tanggapin ang pagbabago ng panahon at naging nag-iisa, isang mas mahalagang pagbabago ang naganap sa antas ng institusyon. Nagpatawag ng isang emergency faculty meeting ang dekano ng law school at nag-anunsyo ng isang bagong patakaran. Mula ngayon, aktibong isusulong ng ating unibersidad ang paggamit ng iba't ibang wika para sa mga layuning akademiko. Ang mga konseptong legal ng bawat bansa ay mas tumpak na mauunawaan sa sarili nilang wika at kultura. Ito ang tunay na anyo ng internasyonal na edukasyon. Kasunod ng bagong patakaran, itinatag ang isang seminar tungkol sa batas multicultural at sinimulan ang isang programa kung saan maaaring ipakilala ng mga estudyante mula sa iba't ibang bansa ang sistema ng batas ng kanilang bansa gamit ang kanilang sariling wika. Si Alina ang inimbitahang maging unang tagapagsalita. Nang gabing iyon, tumawag si Alina sa kanyang ama. Itay, nagawa ko po. Nakapagturo na po ako tungkol sa batas gamit ang Filipino. Puno ng pagmamalaki ang boses ng kanyang ama. Alina, anak ko, tunay akong ipinagmamalaki ka. Ang ipinaglaban mo ay hindi lamang wika. Ito ay ang ating paraan ng pag-iisip, ang ating pagkakakilanlan. Gaya ng lagi ninyong sinasabi, Itay, ang wika ay ang lalim ng kaisipan. Ang kasabihang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Alina sa labas ng bintana. Sa campus, marami pa ring mga estudyanteng dumadaan. At marami sa kanila ay mga internasyonal na estudyante. Ngayon, hindi na nila kailangang itago ang kanilang wika at kultura. Ang pagbabagong nilikha mula sa maliit na katapangan ni Alina ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pagsisikap ng isang individual na protektahan ang dignidad ng tao ay nagbago ng isang buong institusyon at nagtulak sa lipunan. Lumipas ang ilang buwan at malalim na ang taglagas sa campus. Nakaupo si Alina sa isang sulok ng library. Inaayos ang kanyang thesis. Sa kanyang transcript, nakasulat na ngayon ang mga natatanging marka sa lahat ng asignatura, lalo na sa international law, na nakakuha ng pinakamataas na marka. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa mga marka ay ang pag-unawang natamo niya sa buong proseso. Alina. Isang pamilyar na boses ang tumawag. Nang lumingon siya, nakita niya si Michael. Nakaklase niya. Noong nakaraang semestre, maingat siyang lumapit at sinabi, May oras ka ba? Pwede mo bang ipaliwanag ulit ang konsepto ng mabuting kalooban? Mula nang ipaliwanag mo iyon, hindi na mawala sa isip ko. Ngumiti si Alina. Oo naman, pero mas magiging tumpak kung ipapaliwanag ko sa Filipino. Ayos lang ba sa iyo? Masayang sumagot si Michael. Sige, gusto kong marinig iyan. Dahan-dahang nagsimulang magpaliwanag si Alina.
Ang mabuting kalooban ay hindi lang isang ordinaryong pagkakamali. Sa salitang ito, nakatago ang pagkakaiba sa pagitan ng panloob na intensyon at panlabas na legal na kilos. Ito ay isang konsepto na nasa ibang antas, kumpara sa mistake o error sa batas ng kanluran. Matitiyagang nakinig si Michael. Nakakamangha kung paano magkaiba ang pag-unawa sa iisang konseptong legal sa iba't ibang wika. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ginamit ko ang Filipino noong araw na iyon. Mayroon itong lalim na hindi kayang ipahayag ng buo ng pagsasalin. Ang ibang mga estudyante na nakarinig sa kanilang usapan ay nagsimulang magtipon. Ngayon, wala nang nag-iisip na kakaiba ang paggamit ni Alina ng Filipino. Sa halip, lahat ay masayang nakikinig upang magkaroon ng mas buo at tumpak na pag-unawa. Alina, ang konsepto ng Li sa batas ng Tsina ay katulad din, hindi ba? Tanong ng isang exchange student mula sa China. Gusto ko ring ipaliwanag sa Chinese para mas maging tumpak. Tama ka. Ang mga konseptong legal ng bawat bansa ay nabuo sa kultura at kasaysayan ng bansang iyon. Kaya, ang pag-unawa sa kanila sa orihinal na wika ay ang pinakatumpak. Si Professor Berman, na nagmamasid mula sa malayo, ay lumapit. Nag-oorganisa ba kayo ng sarili ninyong seminar sa batas multikultural? Magaling! Tiningnan ni Professor Berman si Alina nang may init sa kanyang mga mata at sinabi, Miss Reyes, ang pagbabagong nilikha mo ay natural na kumakalat na ganito. Ipinagmamalaki mo ba ang iyong sarili? Tumango si Alina. Professor, noong una po, gusto ko lang itama ang kawalang katarungan na nangyari sa akin. Hindi ko po inakala na ganito kalaki ang magiging pagbabago. Iyan ang kapangyarihan ng tunay na katapangan. Ang maliit na kamalayan sa katarungan ng isang individual ay maaaring magbago ng buong lipunan. Pinatunayan mo iyan. Nang gabing iyon, isinulat ni Alina ang kanyang huling liham sa kanyang ama. Itay! Ngayon po, lubos ko nang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kasabihang lagi ninyong sinasabi. Ang wika ay ang lalim ng kaisipan. Ang pagsisikap kong ipagtanggol ang Filipino ay hindi lamang dahil sa pagmamahal sa aking sariling wika. Ito ay isang pangunahing bahagi na may kaugnayan sa kung paano ako mag-isip at kung paano ko nauunawaan ang mundo. Habang nagsusulat, naalala ni Alina ang kanyang paglalakbay sa mga nakaraang buwan. Mula sa pagkabigla sa pagtanggap ng zero, ang takot na tumayo mag-isa, ang kaba sa pagdinig, at sa huli, ang tagumpay. Ang buong proseso ay nagpatatag at nagpatalino sa kanya. Ngayon, kung iisipin ko, siguro may katwiran din si Professor Gray. Ngunit kahit na, sa tingin ko, ang mali ay kailangang baguhin. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Alina ng isang hindi inaasahang balita. Ang kanyang kaso ay nakaimpluwensya sa iba pang mga universidad na naging dahilan upang maraming institusyong pang-edukasyon ang nagsimulang suriin muli ang kanilang mga patakaran sa edukasyong multikultural. Ang maliit na matapang na kilos ng isang tao ay tunay na lumikha ng isang alon na kumalat sa buong lipunan. Isang araw bago ang kanyang pagtatapos, naglakad-lakad si Alina sa campus at naisip, ang wika ay hindi lamang tungkol sa nasyonalidad. Ito ay ang lalim ng katotohanan. Ito ang pinakamahalagang katotohanang natuklasan niya sa buong prosesong ito. Asul ang langit at dahan-dahang lumulutang ang mga puting ulap. Sa campus, ang mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy na nagtatayo ng kanilang sariling mga pangarap. Ngayon, hindi na nila kailangang itago ang kanilang wika at kultura sa pamamagitan ng maliit na pinto na binuksan ni Alina. Isang mas malaking katotohanan at pagkakaiba-iba ang nakapasok. Ang estudyanteng binigyan ng zero dahil lang sa paggamit ng Filipino sa isang pagtatanggol lamang ay pinatunayan sa buong mundo. At ang Amerikanong propesor na naroon sa pangyayaring iyon, sa huli, ay napaluha. Ang wika ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay isang sistema ng pag-iisip na humuhubog sa kung paano tayo mag-isip at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Ang katapangan ni Alina
ay isang napakagandang tagumpay sa pagtatanggol sa pangunahing katotohanan iyon. Isang kwento kung paano ang maliit na katapangan ay lumikha ng malaking pagbabago at kung paano ang nag-iisang paghakbang ng isang tao para sa katotohanan ay lumikha ng isang kwentong puno ng pag-asa.